Muling lumitaw ang isang lumang bayan sa Nueva Ecija matapos umabot sa critical level ang tubig sa Pantabangan Dam dahil sa El Nino. Para sa update, magbabalita live mula sa lumang bayan ng Pantabangan, si Mobile Journal, Francis Orso. Francis, baka pwede mong ipakita sa amin kung ano ang sitwasyon dyan ngayon? Yes, Cheryl. Dito nga sa kinatatayuan ko at kung makikita nyo dito sa itong mga istang nasa likod, ayun yung lumang bayan na dito pwesto namin sa tayo na lumang bayan nga ng Pantabangan Dam at ngayon nga dahil nasa critical level na o nasa 174 meters itong Pantabangan Dam ayon sa report ng Pag-asa ay nakita na natin itong mga lupang ito. At ito nga, nakita natin yung sitwasyon. Kung makikita rin natin, nandito na din yung mga bangka kasi may mga ilang pangingisda na sinamantala yung pagbaba ng level ng tubig dahil may mga ilang turista kasi na dumadating at pumupunta dito sa bayan ng o lumang bayan ng Pantabangan Dam. Kung makikita nyo din sa mga videos na kuha ko kanina, kita dyan yung isang cross na kung saan naniniwala ang St. Andrew Parish na isa sa mga lubog na gusali noon pang 1974. So ganito kalala yung sitwasyon ngayon sa Pantabangan Dam dahil nga sa epekto ng El Nino at matinding init. Cheryl? Ang kwento dyan, Francis, ang history ay since 1974 ay nakalubog na yung bayan na yan sa tubig. Yes, Cheryl, 1974 natapos yung proyekto ng pagpapatayo nitong Pantabangan Dam kasi itong lumang bayan nga, ito yung mga isa sa pinalubog noon para mapalaki yung imbakan ng tubig at mapalawak pa yung purpose nitong Pantabangan Dam kasi sa ngayon, bukod sa irigasyon na nagpo-provide ng patubig sa malaking sakahan dito sa Nueva Ecija, ay pinagkukunan din ito ng malaking supply ng kuryente. Alright. So dahil lumitaw na nga yung bayan na yan mula sa tubig, ano ang implikasyon nito sa supply ng tubig sa mga kababayan natin at sakahan dyan? Cheryl, ito nga, dahil nga uulitin ko lang din, pang-apat beses kasi itong nangyari since 1974 na lumitaw itong bayan ng lumang bayan ng Pantabangan Dam, malaki magiging epekto tuloy nito ngayon sa mga sakahan dahil dito umaasa yung malaking libu-libong ektarya mga pananim dito sa Nueva Ecija, considering na itinuturing din ito isa sa pinakamalaking rice producer sa bansa and rice bowl of the Philippines ka kung maituturing natin. And at the same time, yung supply ng kuryente, so pero sa ngayon pa naman, hindi pa natin nakukumpirma kung may epekto na ito sa supply ng kuryente or electricity dito sa mga areas sa Nueva Ecija. Pero una nang sinabi ng mga eksperto na pwedeng itigil nga nila yung operation ng hydroelectric power plant dito sa Pantabangan Dam. At sabi mo nga, yung mga bangka sa likod mo ay nagsamantala na yung ating mga mangingisda. May mga nakukuha ba namang isda? Yes, Cheryl, noong mga panahon na mataas itong tubig, marami raw silang nahuhuli na mga isda. Pero ngayon nga dahil sa epekto ng El Nino, bumaba yung tubig dito sa Pantabangan Dam, kakaunti na lang. So sa ngayon, yung mga ibang mangingisda dito nagbabaka sakali na mangisda, pumunta sa malalayong bahagi nitong Pantabangan Dam para may nahuli. Kasi kahit paano naman daw, dahil ito yung pinangkukunan nila ng kabuhayan, kinakailangan nilang pumunta sa ibang lugar para may mahuling isda at kumita. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso.